Mahilig ka ba sa marine life? Gusto mo bang makakita ng jellyfish, fish, sea lion, or sea horse? Or gusto mo bang makakita ng... Nahanap ko tilapia at bangus. Yung sabi ng nanay ko, hanap ka tilapia at bangus. Tilapia at bangus. Pumunta ako sa Manila Ocean Park noong January 13, 2024 at ito yung naging experience ko. So, I'm not alone. Kasama ko yung friend ko tsaka yung family niya. So, punta na tayo sa loob ng Manila Ocean Park. May house rules, bawal lang outside food and pets, at bawal din yung flash photography. So, napansin namin na konti lang yung tao sa loob compared sa in-expect namin kasi nasa labas pala sila para sa Sea Lion at Bird Show. So, pumila kami para sa Sea Lion at Bird Show. Maraming tao at saka medyo malayo yung seats namin. Pero okay lang kasi nakita pa rin naman namin yung birds. At yung mga sumasayaw na sea lions. Mainit pala yung venue at maaraw so medyo nabilad kami sa araw. Cute nila though. So bumalik kami sa loob tapos mahaba pala yung pila sa oceanarium so jellies muna. If 2 feet below daw free entry. Oo. So anyway, welcome sa jellies exhibit. So dito may malalaking tank na puno ng jellyfish na may lights na iba-ibang kulay. Akala ko nung simula projector lang kasi wow, ang dami nila, tas ang laki ng tank, tas ang colorful, pero no, totoong jellyfish sila. Madilim so mahirap mag-selfie, pero meron ding mural sa side na aesthetic tingnan, maganda mag-picture dito, silhouette lang ganun. So dito naman tayo sa part 2 ng jellies exhibit. Dito naman may maraming cylinder na aquarium na may mga jellyfish. Ayun, relaxing sila tingnan. Maganda rin mag-picture dito kasi nga yun, iba-iba yung kulay ng lights. Pero medyo madilim nga. Na-stress kami after namin mabilad sa araw sa Sea Lion Show, pero na-relax naman kami sa jellies exhibit. So, ayun, habang walang pila, let's go, punta na tayo ng oceanarium! Yay! So, dito muna tayo sa outdoor area ng oceanarium called Jungle Trek. Parang garden yung area, so maraming greenery plus yung mga aquariums. Maraming fish na I think freshwater. Ayun, freshwater fish. Hi, hello, it's me! And meron din silang maliit na koi pond. Apparently, kayang umabot ng koi up to 3 feet in length. Pero yung mga koi na to, hindi pa yun ganun kalaki. Pero cute sized koi. So, tumingin-tingin kami ng friend ko ng mga fish. And, tinitingnan din kami ng mga fish. And, malaki yung gourami na fish. So, kinilabutan ako ng slide kasi yung laki niya. Hindi ako sanay. Cute. Ito naman yung Palawan area. The Reef yung name ng exhibit na to. Yung nag-stand out sa akin dito is yung variety ng aquariums. Like, iba-iba talaga. May mga tank na may colorful na coral. May mga tank naman na medyo madilim. Katulad nito. Siguro dahil yun yung gusto ng fish. Meron ding parang interactive na aquarium. Pero shy ako so hindi ko hinawakan yung starfish or yung maliit na shark. Shark ba yan? So ito, isa ata tong sea urchin. Tapos, more corals. Ito naman, very pretty at colorful na corals. Ayun, cute. Kahit weekend, di super dami ng tao sa part na to ng oceanarium. So, may tanks na sphere na may magnification. Basta, maraming iba-ibang tanks na may different kinds of marine life. Hinanap ko yung bangus, pero hindi ko siya nahanap. Instead, nahanap ko si Nemo and Friends. So, di ko alam kung ano to, pero cool siya, so binidyohan ko. Ito, alam ko kung ano to, seahorse to. Tapos, may mga maliliit pa na shrimp na kasama. Ayun, zoom in. Tapos, finally, meron tayo ditong mga lionfish. Itong lionfish, very shy. Ayun, umalis na siya. So, dito naman tayo sa Lost Atlantis. So, dito, may mga malalaking aquarium. Medyo empty siya, pero aesthetic yung part na to for pictures. So, enjoy pa rin kahit medyo mabilis yung siyang malilibot. Hindi na siya madilim. Hello uli, picture tayo. Hi! So, Lost Atlantis yung name ng exhibit. So, may mga decor siya para magmukha siyang may mga shipwreck. So, maraming iba-ibang fish dito. Ito, fish. Tapos, moray eel ata yung tawag dito, yung nakanganga. So, nagtatago lang siya dyan sa tabi. So, ang laki ng bibig niya. Scary. Ayoko makagat niyan. Ito namang mga fish. Rabbit fish daw yung tawag sa kanila. Pero di ko makita yung resemblance masyado. Okay lang. May empty space rin sa gitna. Siguro for special events. So, ayun yung Lost Atlantis.
Dito naman tayo sa Living Ocean. I think ito yung pinakasikat na exhibit sa Manila Ocean Park kasi ito yung may underwater tunnel. Ayun. Maganda rin siya for photos kasi surrounded ka ng aquarium. Feeling ko ma-amaze yung mga bata dito kasi pati ako na-amaze din. Wow! Other than fish, may mga stingray din dito na paikot-ikot, tas ang cute nila. Pero di ko lang na-videohan yung stingrays. Pero nandyan yan somewhere. Interesting experience yung underwater tunnel. Nakatingala ako most of the time. Medyo maraming tao though nung pumunta kami, so be patient lang when taking your photos. O nga pala, may gift shop sa labas, so pasalubong. Ito naman yung last part ng Oceanarium, yung Deep Sea Exhibit. Trivia, yung Manila Ocean Park pala ay may captive breeding program ng sharks, stingrays, jellies, at penguins. So ito yung aquarium na may white-tipped sharks. Meron ding interactive aquarium kung saan pwede mo i-touch yung fish, pero hindi ko na-videohan. Anyway, I found something. Hulaan nyo kung ano. Bangus, bangus, bangus. Let's go. Chanos, chanos. Pinakahinahanap kong bangus. Yes. Bangus silog. Let's go. So yung sinasabi ni nanay, hanapin ko raw eh. You're not bangus. You're not bangus. Sabay sumugod bigla, no? Sabi niya, rar. Parang siyang ano? Parang naiintindihan niya tayo. Dito mo kasi. Next naman, yung Tales to Antarctica. Though maglalakad ka ng konti kasi medyo malayo siya. So, merong mga display na maps at iba-ibang educational material sa hallway papunta doon. Mostly tungkol sa Antarctica at sa penguins. Yung type ng penguin dito sa Manila Ocean Park ay Humboldt penguin. So, di sila super laki. Cute size sila. May penguin feeding photo op, yung papasok ka sa enclosure for 700 pesos pero may cut-off sila ng 4 PM. Too late na kami so nagpicture na lang kami outside. Oh well. Hello uli! Ayun, may penguin sa likod ko. Cute ng penguin. So trivia, yung maximum length daw ng Humboldt penguin ay 28 inches lang. So lagpas lang siya sa 2 lular. Hello uli! Fun tingnan yung mga penguins. Di lang sila gaano kita kasi medyo foggy yung glass nila. Pero nag-enjoy naman. Ito naman yung Christmas village nila. So after ng hallway na may displays, may Christmas decor at may mga penguin statue na Christmas themed. Pero di ko na masyado binidyohan kasi January na eh. Anyway, nagpicture kami ni friend. So ito yung picture oh. Yay! Dito naman tayo sa souvenir shop. So maraming items dito from stuffed toys na mga iba-ibang marine animals to keychains, magnets, mugs. May iba-iba ring sizes ng penguin stuffed toy. Penguin sana yung bibilin ko pero I chose yung stingray na stuffed toy. So sobrang excited ko, di ko na na-videohan. Pumunta naman kami sa World of Creepy Crawlies na exhibit. So dito, di na sila sea creature. Mga land-dwelling na creepy crawlies na sila. Tulad ng iguana, turtle, snake at iba pa. So ang cool nitong snake neck turtle, ang flexible ng neck niya. So marami ding iba-ibang types ng snakes dito. Iba-ibang size, iba-ibang kulay. Meron ding mga iba-ibang types ng turtle. May frogs din. Tarantulas, meron din. Iguanas. Meron ding mga hedgehog. Ayun, tago lang sila. Itong snake naman, for some reason, may tinitingnan sa ceiling. Ito namang snake ayun, nakasampay lang siya. Cool lang kulay niya though. Ito mga ball python ata ito, different types. Ito si banana cinnamon. Cutie! So ito, isang malaking Burmese python na kulay yellow. At meron din silang cockroach exhibit. Creepy crawly indeed. That's all for World of Creepy Crawlies. Dito naman tayo sa Super Toy Collection. So maraming places to take photos dito. May mini pedestrian crossing, so let's cross! Dapat sabay-sabay, so nag-practice muna kami. Nagpicture din kami, may pretend comic store tsaka wall mural. So ito yung Superman toys na collection. Marami sila from figures to comics to plates at iba pa. And of course, if may Superman, may Kryptonite. Ito yung Kryptonite room nila. Okay naman. I'm not sure kung bakit may toy collection sa Ocean Park, pero it's fun to take pics naman.
Pretty much for photo taking itong super toy collection. So yun, nagpicture kami. And this concludes yung visit ko sa Manila Ocean Park. Sulit siya I think, especially since naka-promo yung ticket namin. January 13, 2024 kami pumunta. Saturday yun, so medyo marami yung tao. Feeling ko mas relaxing bumisita pag weekday at mas malapit ka makakaupo sa Sea Lion Show. May mga nearby tourist destinations din tulad ng Luneta Park if gusto nyo makita si Jose Rizal after mamasyal. Walking distance lang siya. Some tips para masulit nyo yung visit nyo. First, single entry yung mga attractions. So once pumasok kayo, sulitin nyo na yung experience since di na kayo pwede mag-re-enter. Yung tickets naman, pwedeng on the spot pero pwede rin online kung mas convenient yon. Finally, visit early. Medyo bitin yung time namin so we wish we went a little earlier since di namin nabutan yung penguin feeding. Pero overall, na-enjoy ko yung pagpunta ko sa Manila Ocean Park. Ito yung first vlog ko by the way. Sana na-enjoy nyo. Suggest kayo ng other places. Thanks for watching!